mataas na opisyalis ng ating gobyerno at si VP Sara ang may pinakamataas na approval rating. Actually, umabot nga ng positive 61. Okay, at ano ang indikasyon nito dito sa ating bansa at sa masa? Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Okay, so may ginawang survey itong SWS survey at lumabas sa kailang survey na kung saan is nasa positive 61 itong nakuha ni Vice President Sara Duterte. Mas mataas kaysa sa last year na rating na nakuha nitong Vice Presidente na nasa 57% lang. So nasa 4% yung itinaas ng kanyang approval rating despite dito sa mga samot-saring issue na ipinupukol sa kanya. So ibig sabihin nito, ang indication nito sa Pilipinas, sa mga Pilipino is mahal pa rin at hindi nakakalimutan ng mamamayang Pilipino itong si VP Inday Sara. Siguro kung hindi na issue itong si VP Inday Sara sa confidential fund dito sa kanyang pamilya is baka mas mataas pa na rating yung naibigay sa kanya ng mamamayang Pilipino. But of course, hindi naman talaga natin maiwasan itong critics kung kaya nga binabato itong Vice President kasi siya yung nangunguna at front runner pa rin siya. So ibig sabihin hindi nila basta-basta napapatumba itong mga Duterte, especially itong si VP Inday Sara at kanyang tatay. So at nakita ko nga din doon mga kapolitika doon sa survey, 'di ba, napag-usapan natin doon sa ating previous video na kung saan itong si former President Rodrigo Roa Duterte is mataas pa rin yung kanyang rating dito sa pagkasenador. Okay? So both yung mag-ama, yung si Inday Sara at si former President Rodrigo Roa Duterte is mataas pa rin yung kanilang nakuhang survey or nakuhang ratings dito sa mga pag-aaral. Maraming issue yung pinupukol sa kanya this past few days is itong confidential fund at itong issue ng West Philippine Sea. Bakit daw walang sinasabi itong si Vice President Sara Duterte at itong si former President Duterte hinggil sa mga Chinese na nambubuli daw dyan sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Of course, ang sabi ni VP Inday Sara mga kapolitika is hindi naman niya trabaho yung dyan sa West Philippine Sea. Kasi meron naman tayong Department of National Defense. So, trabaho nila yun, which is tama at may point naman itong si VP Inday Sara. At hindi naman lingid sa ating kalaman na itong si VP Inday Sara is ayaw nila ng war. At so kung kaya kinaibigan na lang yung China. So, ibig sabihin po nun is hindi na nakipagplastikan itong si VP Inday Sara na magsabi ng kung ano ito sa China. But instead, pinanindigan niya na lang yung kanyang panindigan na siya talaga ay isang pro-China. Kasi ayaw nga nila ng gera, which is tama naman yun para sa mamayang Pilipino. Imbes na girahin tayo ng China is kinaibigan mo na lang yung mga dayuhang inchik. Okay, may point po yun mga kapolitika. At dito naman tayo kay Romualdez kasi isa rin ito sa mga nag-aambisyon na magkaroon ng mataas na posisyon dyan sa ating gobyerno. At nakakatawa lang kasi itong si Romualdez is kahit anong effort. Naalala ko nga na merong mga food packs yung nagkaroon doon ng pagbaha doon sa Davao City. Kahit yung tubig na Wilkins, okay, merong pangalan nitong si Martin Romualdez. Nakakatawa kasi bakit itong pagmumudmud niya ng ayuda, meron pa nga itong sa Tingog Party List na sa kanyang asawa is meron rin mga stations ito kahit saan sa mga lugar na kung saan is namimigay sila ng ayuda, and of course credit yun sa kanilang pangalan kasi nga yung mga politikong ito is sila yung mga traditional na politician na kung namimigay silang ayuda is merong kaakibat na pangalan, merong naka-imprintang pangalan doon sa kanilang mga pinamimigay. So merong mga pangalan nila na kung saan is para maalala sila ng tao. So yun ang point doon. Bakit nilalagyan nila ng kanilang mga mukha itong mga ayuda nila, itong mga food packs sa mga relief operation, itong sa mga travel ni Bongbong Marcos, lagi siyang kasama dyan para siya yung right hand ng ating mahal na Pangulo. So at of course dagdag din yun sa gastos ng ating taong bayan mga kapolitika. So ang
ang bottom line dito is despite dito sa mga effort ni Martin Romualdez na lagi siyang laman ng balita, lagi siyang headline, lagi siyang napapag-usapan sa social media, dito sa mainstream media, lagi siyang napag-usapan, nagbibigay siya ng mga ayuda, pupunta siya ng iba't ibang lugar, naging right hand siya ni Pangulong Bongbong Marcos, is parang hindi gumagana or walang epekto itong kanyang mga effort na ginagawa. Okay? Kasi pag ikaw kasi, pag itong mga bumabangga dito sa mga Duterte is talagang humihina yung kanilang popularity. At nakita ko nga din doon sa doon sa survey ng SWS survey na kung saan is hindi man lang umabot ng kalahati itong survey ni Romualdez, and actually bumaba pa nga yung kanyang rating, yung kanyang approval rating. Okay, at hindi man lang nangalahati dito sa survey na inilabas ng SWS kay Sara Duterte. Wala man lang sa kalahati yung points na nakuha ni Romualdez dito sa points na nakuha ni VP Inday Sara. So ang indication nito is nakikita mo dito na maraming mga Pilipino ang naniniwala at mahal pa rin itong si VP Inday Sara despite sa mga samot-saring issue na ipinupukol, binabato sa kanya. Sinasabi ko nga lagi na binabagyo sila ng kung ano-anong issue para lang masira at mapilayan itong mga Duterte. At itong si Romualdez is kahit even doon sa Pulse Asia, sa Okta Research, dito sa Publicos, is wala nga siya sa listahan ng mga senatorial slate, at even sa pagka-presidente, vice-president, hindi umaabot ng 1% yung mga naniniwala sa kanya or yung may mga believe sa kanya. Yung mga voters preference is hindi man lang umabot ng 1% dito sa mga nakukuhang survey ni Romualdez. So indication na ito na malabo at bakit pa pinupush itong si Martin Romualdez diyan sa pagka-presidente or even prime minister. So itong dalawang paraan nila na para itong si Romualdez is magkakaroon ng posisyon diyan sa gobyerno na mas mataas is parang malabo dito sa political charter change na pagpapalawig ng termino, yung magkaroon tayo ng parliament government, at dito sa survey is wala talaga, parang imposible pa, malabo pa sa sabaw ng pusit talaga itong sitwasyon ni Romualdez na magkaroon ng mas mataas na posisyon. Prime Minister hindi rin pwede kasi ang mga tao is more than 80% ng mga tao is ayaw baguhin yung konstitusyon. So naiintindihan ng mga tao yun, at dito sa mga survey is hindi umaabot ng 1%. So dapat mag-isip-isip na rin itong si Romualdez na hindi talaga umuobra sa mga tao itong kanyang ginagawa. Bakit hindi na lang niya pagsikapan yung kanyang trabaho? Baka naman may makita yung mga tao na maganda sa kanya at baka magustuhan pa siya. Instead na kinukontra niya itong mga Duterte, pinaparusahan niya itong mga Duterte at kanyang mga kaibigan. Okay, pinapatawag dyan sa Kongreso, sa Senado para imbestigahan yung mga issue ng Duterte. Bakit hindi na lang siya makipagtulungan sa gobyerno para sa ikaunlad ng ating bansa? Okay, meron pa nga akong nakita or napanood na video na kung saan is nagpa-party sila dyan sa Kongreso. Okay, so parang nasasarapan na sila sa kanilang mga posisyon dyan, kaya ayaw nang umalis, kaya gusto nilang i-extend yung term. Okay, so dapat pag-isip-isipan, at baka itong si Bongbong Marcos, kasi imposible nga itong si Romualdez na baka masayang yung effort or makinarya sa sunod na election sa 2028, at baka itong si Bongbong Marcos maghanap ng ibang kandidato. It could be Rapi Tulfo, but yung issue na yan is nasa next na video natin yan mga kapolitika. Pag-uusapan natin itong si Tulfo. So keep in tune lang dito sa ating channel, kasi pag-uusapan natin itong si Tulfo, kasi sabi niya is hindi daw siya tatakbo na pagka-presidente sa sunod na election, pero merong mga hidden na pinaplano din yan, kasi yan naman talaga ang mga laging sinasabi ng mga politiko, but it's another issue na ating pag-uusapan sa sunod na video mga kapolitika. Okay, pero itong si Romualdez, sa sinasabi ko na, is imposible talagang mananalo dito against kay Inday Sara Duterte, na kung saan is nakakakuha pa ng mataas na ratings. Okay, so yan lamang ating pag-uusapan at ang ating reaksyon, comment at opinion hinggil sa isyong ito. Kayo, kung meron kayong mga opinion or
opinion, comments, or inyong mga saloobin ay comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe mga kapolitika para sa mga issue ng lipunan sa ating bansa. Maraming salamat.